At umaaraw, kumukulimlim dito sa amin, pero, charging pa rin yung ating yung setup natin do'n na ating, 48 volts na meron tayong, 5 kilowatt na Victron Energy na inverter. Yun mga ka-DIY, kumusta? At eto tayo ngayon ay, papakita ko naman yung nabili kong, prismatic cells sa online. At bihira pa kasi yung nagbebenta dito. May nakita akong website na nagsisimula ng magbenta. Siguro mga ilang buwan na rin silang nagbebenta nito. Last week ko lang nakita na meron na pala. Ayan, ipapakita ko yung, kung paano yung pagkaka-deliver, kung ano yung pinaglagyan ng ganitong mga cells. Ayan yung box na pinaglagyan, bale, meron akong 4 na ganitong boxes, pare-pareho. Bale may, ito yung sticker ng UPS at ito ay, road only delivery lang, hindi puwede sa eroplano, ayan may nakalagay. At ito yung aking pinagbilhan na website, yung, Fogstar, dito yan sa England at ang ating pangalang Arnie David at ayan, David ang tawag sa pangalan ko dito, pero David pala pag-pronounce natin sa Pilipinas. Kaya dito ang pronounce ay Arnie David at kahit sa trabaho, Arnie David ako. Bale ganito yung ating, nakalagay diyan lithium-ion batteries na may, mga warning pang nakasulat. Lahat yata ng site dito meron kasi nga medyo istrikto sila sa pagde-deliver ng mga batteries dito. Ayan, at ipapakita ko yung, laman nito. At bale ayan, tinanggal ko lang naman yung tape. Tapos ang unang lalabas dito ay siyempre unang makikita natin ay itong ating, bus bar at saka yung mga nuts. Tapos meron lang itong, foam na ayan, medyo mahigpit yung pagkakasalpak nito ang ating styro. Kaya kailangan dalawang kamay ito. Ayan, meron siyang 4 na, prismatic cells. Ayan, ganyan ang itsura niyan. Yan, bale nakahulma yung ating, battery. Yan yung pinaka nasa taas, pinakaibabaw niyan. At ito yung ating prismatic cell at ang timbang pala nito ay meron itong 20 kilos yung total weight nito. Bale kulang 5 kilos ang isa nito. Kaya halos 19 kilos mahigit ito. Bale yan, itong ating, second box ay ganun lang din naman. Bale yung nakabag na bus bar at saka yung ating mga nuts. Bale, ito yung 8 pieces pa na yung dalawang box binuksan ko na at china-charge ko. Pinakita ko lang kung ano yung itsura nung pagkaka-deliver, kung ano yung laman ng mga boxes. Bale kung mapapansin ninyo ay, bale ito ay grade B ang, nakalagay dun sa website at, meron itong nakasulat, kung mapapansin niyo may letter B doon sa may, QR code. Tapos nakalagay din dito siguro ito yung date nung manufacture nila. Bale June 4, 2023. Bale last year ito. Ayan, halos lahat meron, magkaparehas naman. Bale ganyan din yung date. At halos lahat naman pare-parehas yung date ng ating, mga prismatic cells.
Dito ko binili yung mga cells natin at, bale ito ay merong, 230 ampere hour ang capacity na meron itong, nominal voltage na 3.2 volts. Bale, ito yung halos lahat sold out na. Bale ito yung sold out na yung kinuha kong, itong EVE 230 amp hour prismatic. Buti na lang umorder na ako ng 16 para sa 48 volts na setup. Bale magiging 16 series. Ayan, sold out. Buti na lang napaaga akong bili. Bale ito sinasabi dito yung grade B. Bale ang grade B dito, ang connection ay meron yung ganitong nut. Ito ang tinatawag na grade B dito sa amin. Kaya ganito, grade B ito. Ang ang, ang ating, grade A na tinatawag ay yung ganito ang ano, yung ganyan yung, terminals. Bale wala siyang, hindi siya thread na ganito. Ibig sabihin naman yun ang may butas. Kaya ito yung tinatawag na grade A naman. Bale itong nakuha kong ito ay, halos, 40 pounds na yan. 'Pag sa peso yan ay nasa ₱2,800 ang isa. Bale, kung tutuusin malapit lang dito sa amin yan, yung itong Fogstar. Puwede ko naman pick upin kaya lang libre naman yung shipping, kaya pina-ship ko na lang. Bale yan yung pinapaliwanag naman diyan yung ano, yung, ano ibig sabihin nung grade B. Ayan, ito ay ideal para sa off-grid solar batteries o kaya yung sa mga camper van. Bale yung grade A yun yung, ginagamit sa mga ano, sa, electric vehicle. Kaya ito yung ating, specification nung ating, battery, yan. Bale may 230, ang model niya ay LF230. Ang weight nito ay 4.14 kilograms. Capacity niya 230 Ah, 4,000 ang cycle life at saka sa 80% depth of discharge. Bale, yan yung sinasabi niyang stud terminals. Busbar and screws included. Kaya kasama yung busbar, yung ganito. Bale, sa isang box mayroong 4 na ganito. Bale, 4 na ganito. Tapos 8, nut na ganito. Kasi 4 yung ating battery. Kaya tig-iisa bawat terminal. Bale itong mga battery nito nung, 'pag dine-deliver ito, ay hindi nila ito pinu-fully charge kaya halos 50% lang yung karga nitong ating mga batteries. Kaya ite-test natin, nominal voltage 3.2 volts. Bale, halos 3.3 volts na 'yan. Itong next 3.287, tsaka 3.3. Kaya ano, 'yan yung, 50% nila, 50 to 60% puwede nilang, 'pag ide-deliver, hindi 100%. Ayan, meron akong, biniling, power supply para icha-charge natin itong ating mga cells. Bale ifo-fully charge natin 'yan tsaka natin ita-top balance. Bale isa-isa kong, ifo-fully charge 'to kaysa yung i-connect ko lahat ng positive tsaka negative ay medyo matagal magkarga. Tsaka kaya mas maganda na yung per piece ang pagkarga nito tapos, top balance iko-connect ko yung lahat ng positive tsaka lahat nung negative. Bale meron na tayong, 8 dito, merong 5 dun, tsaka merong 3, tsaka tapos yung ating, nasa box na 4 dun, tsaka meron tayong 4 dun. Kaya meron tayong, 16, magiging 16 series at tsaka natin iko-connect doon sa may ating, setup na yun. Bale, ah, pagka nagawa ko na itong battery, nabuo ko na yung 16 series, ay, te-testingin naman natin diyan. Bale i-di-disconnect ko diyan sa dalawa nating, battery storage diyan. Testingin naman natin kung ano ang, magiging output ng ating, battery na ito.
kung mas makunat nga ba 'yan kaysa doon sa ating, Pylon Tech. Bale 'yun meron lang yung 148 amp hour na 48 volts. At 'pag ito ang nabuo natin meron tayo ditong 230 amp hour na 48 volts din. Kaya mapagkukumpara natin doon sa may ano, sa may dalawang 'yan. Naghihintay lang ako nung ating, BMS na 16 series. At bale itong, power supply ay, adjustable ito. Maximum nito ay, 10 amperes. 'Yan yung voltage na papalitan. Bale ise-set ko 'yan sa 3.65 volts o kahit dun sa 3.5 volts lang. Hindi naman natin kailangang fully charge. Ito mga 90% lang kaya mga 3.5 volts. Tapos ang ating current napapalitan niyan hanggang maximum 10 amperes. Kaya ano, kaya, 'yan at, sa susunod na mga video ka-DIY ay ipapakita ko na yung, pati yung wiring na rin pala nitong ating, gagawin kong ano 16 series na prismatic cells. At yun lang mga ka-DIY at, subscribe at maraming salamat.